verse 39. Simula sa verse 39 hanggang 46. Hanggang 45. Luke chapter 22 verse 39. At siya'y lumabas at pumaroon ayon sa kanyang kaugalian sa bundok ng mga olivo at nagsisunod naman sa kanya ang mga alagad. Verse 40, at nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Verse 41, at siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato. At siya'y nanikluhod at nanalangin. Verse 42 na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Verse 43, at napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Verse 44, at nang siya'y nanglulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Verse 45, at nang magtindig siya sa kanyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis. 46, sama mo na. At sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog? Mangagbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang mensahe ko ngayon ay salitang English na siguro hindi nyo nagagamit sa inyong mga communication. Maging ang translation sa Tagalog, baka hindi nyo rin nabanggit na nababanggit, nagagamit. Dadaling ko sa iyo niyo ngayon, makinig lang kayo, baka sakali dumating yung panahon na magamit nyo na. Ang salitang yon ay masusumpungan sa verse 42. Pakibasa mo, Brother Mark. Verse 42 na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Sa English. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Jesus, bless your word. In Jesus' name. Amen. Kayo mga kaupo na mga kapatid, hulaan nyo kung ano yung word na binabanggit ko na maaring hindi nyo na isama sa inyong mga communication. Umidad na kayo ng 70, hindi nyo naalala na nagamit ninyo sa communication. Hindi ninyo nagamit sa conversational, sa English, ni sa Tagalog man. Now, hulaan nyo, babanggitin ko at sasabihin nyo, kuha ko. Sabi ni Jesus, Ama ko, kung pwede, palipasin mo itong saro, communion, saro. No? Sarong ito. Hindi nyo maintindihan yung saro. Kahit sa English, din nyo rin maintindihan kung ano yun. Hindi basta-basta. Let this cup, C-O-P, pass, C-U-P. Let this cup pass from me. Kung maaari, Panginoon, kung maaari mapalipasin mo itong sarong ito. Tila mapapansin mo na ayaw niya.
Ayaw niya sa sarong yun. Ayaw niya sa bagay na yun kasi padadaanin lang niya. Palilipasin niya lang. Ngayon, ang sabi diyan, ganun pa man. Yun ang Tagalog. Pero yung Tagalog ni ano yun? Gayunmay. Gayunmay. Na ako ginagamit ko dyan. Ganun pa man. Or in English, nevertheless. Di natin nagagamit sa communication. Yan. Salita. Kung magagamit yan, baka ngayon, pagkatapos ng mensaheng ito, baka puro na kayo nevertheless ng nevertheless dyan. Nevertheless, not my will, but yours be done. So mga kapatid, dahan-dahan ko lang muna para makuha natin ang sustansya ng mensahe. Kaya ko ito kinuha kasi nga hindi natin nagagamit. At kung bakit ko may mensahe ngayon, kasi matindi ang dating. Palipasin mo ang sarong ito. Yung sarong na yun, kalooban ng Diyos. Sacrifice siya. Magsakripisyo niya sa kanyang buhay. Kalooban ng Diyos. Ngayon, siguro sa akala natin, kalooban ng Diyos yung laging masaya, laging ano. Merong sakripisyo. Kaya lang itong sakripisyong ito, hindi yung sakripisyo dahil nanloko tayo, nandaya tayo, nagmadyong ng kasino, natalo, tapos nagsakripisyo tayo, gumawa tayo ng kawalang-hiyan. Hindi yung ganong class sakripisyo. Ito sakripisyo na gumawa ka ng mabuti, kinansyawan ka. Sa kabila ng gumawa ka ng mabuti, sa kabila ng maayos ang ano mo, inusig ka, pagwikahan ka ng masama, nagsakripisyo ka. Yun ang kay Jesus. Pinahintulot ng Lord na mangyari. Kaya ilang ulit dyan nabanggit yung pray. Verse 40, nandyan ang panalangin. Verse 46, nandyan ang panalangin. Now, yung nevertheless, pasubali yun. Ganon pa man. Kasi nakita ni Jesus yung cup, yung saro. Nananalangin siya, nakita niya yung saro. Nakita niya yung mangyayari sa kanya. Papako siya. 3 pako, 1 sa paa, 2 sa kamay. Lalagyan siya ng koronang tinik. Yung tinik na malalaki. Malaki yun, matalim na matalim. Papasok sa tapos yung dugo tutulo sa forehead mo. Nakita niya yun. Nananalangin siya, kaya nga anong sinabi doon, ang kanyang pawis, verse 44, bakibasa mo ba, Mark? Verse 44, at nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas,
at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Lalong nagpaningas siya sa panalangin. Nanalangin siya nung siya'y nanlulumo na. Pag nanlulumo lang tao, wala nang lakas eh. Pero siya nanlulumo, lalo siya nagpursige. Siguro napiga na yung sa kanyang pag-pray, na yung mga pawis niya, dinescribe ni Lucas na parang tumutulo sa lupa para mga malalaking patak ng dugo. Now, walang magawa ang Diyos eh. Bumaba ang anghel, verse 43, pakibasa mo, Brother Mark. Verse 43, at napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Bumaba ang anghel. Ini-encourage siya. Hindi ko alam kung paano siguro. Sige lang. Tuloy ka lang. Tuloy ka lang. Ini-encourage siya ng anghel. Huwag kayong mawala sa linggo kasi ipipreach ko ang Isaiah Psalms 91. And he shall send his angels charge over thee. Ipipreach ko sa inyo kasi pinapadama ng Lord. Magpapakita ang mga anghel sa atin. I will let my people see angels protecting you. At bago mag-rapture, makikita natin ang mga anghel. At magpapakita yan dahil sa mga nagtatapat sa Kanya. Kaya it is good to start getting right and faithful with God. Simulan nyo nang magpakatapat sa Panginoon para makita natin ang mga anghel. Totoo yan. So punta kayo dito. Don't be absent kasi hindi ko alam kung kailan ko ipipreach. Sinabi ng Lord never ever na i-preach ko ang anghel. Siguro na-preach padaan. Pero itong linggong darating, solid tungkol sa anghel. At paano tayo paglilingkuran ng anghel. Mga kapatid, anghel nagpakita kay Jesus para ma-encourage. Grabe, lumong-lumo ito. Para sa kluluhan ng anghel, lumong-lumo talaga si Jesus. Na kahit nanlumo siya, kahit na anong problema meron siya mga kapatid, kasi sabi niya, let this cup pass from me. Talo na siya doon. Siguro sa kanyang pagkatao, siguro nakita niya yung mga pawis niya, luha niya, nanlumo siya. Nasa human flesh siya eh. Si Kristo, Diyos na nasa katawan. Nagkatawang tao siya eh. Now, ang tagumpay niya nagsimula doon sa nevertheless. Doon siya bumawi eh. Doon siya talaga nag-exert siya talaga ng effort sa prayer. Akala natin prayer, wala lang ginagawa. Hindi. Ito ang lumo na siya. Panalangin na talagang lalong pinatindi niya ang panalangin. Ano ba yung matinding panalangin? Now, so mga kapatid, kung titignan natin dito, Father, if you are willing, alam nyo, dito ko lang nakita na
May panalangin si Jesus na hindi willing ang Diyos sumagot. Hindi sinagot ng Lord yan eh. Hindi sinagot ng Lord yan. Ama, kung ikaw ay willing, Brother Mark. Verse 42 na sinasabi, Ama, kung ibig mo, Ibig. Kung ibig mo. Alam nyo, tapos to, binasa ko to, pabalik-balik, hindi inibig ng Diyos. Nasagusin niya, hindi inibig ng Diyos na palipasin yung saro. Hindi. Nakita ni Jesus, grabing nakita ni Jesus. Nakita ni Jesus yung pako, nakita ni Jesus yung sugat, nakita ni Jesus yung pagkarga niya ng paglakad niya sa malayo, nakarga-karga yung kanyang cross na parang yung kahoy nun, parang yakal. Naku, bigat-bigat nun mga kapatid. Kahit manipis lang ang kahoy, mabigat ang yakal. Now, makita niya yung pagpako niya, pagsigaw niya, Ama ko, Ama ko. Makikita, marinig ng tao yung parang kahinaan niya. O kala ko ba Diyos yan? Superman. Ba't umiiyak? Makikita yung kanyang kahinaan, makikita yung nakita ng Panginoon yun. Kaya kung maaari, kung ibig mo, kung pwede, grabing panalangin yan, pakikiusap, palipasin mo. Binalik-balikan ko, hinahanap ko pa sa commentaries, pinuntahan ko pa mga scholar, hindi, not granted. Anak ng Diyos, requesting for something, not granted. Hindi talaga magagrant yun. Never will be granted. Kasi kung grinant ng Lord yun, wala tayong kaligtasan. Kasi nakita ni Jesus na mamamatay siya doon sa cross. Paano kung hindi siya namatay? Nasaan ang pagtubos? Matutubos ba tayo? Hindi. Ang katubusan natin, mamatay si Jesus. Kaya hindi inukihan ng ama niya. Naku, dahan-dahan ako umiyak dito mga kapatid. Kawawa naman. Kung maano, kawawa naman si Jesus. Maaawa ka pa sa kanya eh. He was not granted his request. Why? Because yung nakita niyang mahirap, yung sakripisyo, di ba meron tayong laging ginagamit, by his stripes? O ano yun sa Tagalog? Sa pamagitan ng kanyang latay. Ano yung latay? Mga sugat, yung hinampas siya sa likod. Ang lalim ng ng sugat, pag ganyan, tapos sa dulo pa ng panghampas mga parang kuko na bakal na malalalim, paghampas ng ganyan, papasok sa laman, tapos hihilahin ganun, pati yung mga laman, mga balat, tanggal. Yun ang nakita ni Jesus. Meron siyang right, meron siyang karapatan, pwede siyang humiling. Hindi naman niya sinabing, Ama, wag. Ang sabi niya, kung maaari, palipasin. Hindi niya makita. Hindi niya basta-basta matignan ng nakangiti. Hindi, mga kapatid. Nakapanood na ba kayo ng
pelikulang Jesus? Kung napanood ninyo yun, makikita ninyo talaga. Yung dugo hindi basta-basta. Hinubaran pa siya. Grabe talaga. Wala naman sumaklolo sa kanya dun. Wala naman nakipag-away. Nanood lang lahat. Takot sila sa Roma. Mga kapatid, hindi inaprubahan, hindi pinayagan ng Ama na mag-grant yung kanyang kahilingan. Kasi kung i-grant ng Ama ang kanyang kahilingan, wala tayong kaligtasan, wala tayong kagalingan. Ang lahat ng nakita niya, kaya kailangan mangyari para tayo maginhawa, may deliverance, may salvation, may healing, may miracle. Grabe mga kapatid. Sinabi dito na if you are willing, remove. Dito, remove. No? The cup from me. Nevertheless, ganon pa man. Kung ano yung gusto mo, kalooban mo, mangyayari, ibig sabihin, tinanggap na niya. Ganon pa man. Kailangan obedience and submission. Pwede naman si Kristo maging obedient pero nagrereklamo. Di ba marami sa ating mga masunurin pero sumusunod. Sumusunod pero reklamo ng reklamo. Kaya nalaman ko na meron pang isang klaseng obedience. Mataas ang antas kaysa obedience lang. Ano yun? Nalaman ko na ang submission ay uri ng obedience na mataas ang antas. Kung sa Tagalog, ang obedience ay pagsunod. Ang submission sa Tagalog ay pagpasakop. Matindi yung pagpasakop. Meron bang nagpapasakop na, sakop, surrender na yan eh. Wala nang gagawin yan. Oh. Kaya si Abraham, nung inalay si Isaac, hindi lang yun mga kapatid obedience. Submissive obedience. Yun ang pagsunod na walang reklamo. Dito sa atin, naku, halos lahat masunurin. Oh, pero lalampaso yan. Yung mukha. Yung mukha, hindi na siya. Kaya lang siya sumunod dahil sa obligasyon. Trabaho ko to eh. Magagawa ko, wala akong magagawa. Susunod lang talaga ako. Sino sa inyo dyan ang masunuring reklamo lang reklamo? Kaya ang military, walang pakialam kung magreklamo ka.
Sa military, basta magsunod ka lang. Pero mga kapatid, sa church, kailangan talaga magpasakop talaga tayo. Magpasakop. Kasi ang pagsunod dahil sa mga utos, guidelines, dahil dun sa mga policy, kaya susunod ka. Kasi kung hindi ka susunod, may penalty, may consequences. Kaya ang sabi ng Biblia, wives, mga asawang babae, ano daw? Magpasakop. Boy, marami dyan magre-reklamo. Pero maraming masunuring mag-asawa. Sasabihin niya sa asawa niya, mahal, susunod ako sa iyo. Pero magbantay ka. May banta pa yan. Bihira lang yung asawang nagpapasakop. Pero sa Biblia, wala kang choice. Hindi sinabi ng Biblia na asawang babae, sumunod ka sa asawa mo. Hindi. Sinabi ng Biblia, magpasakop ka sa asawa mo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Submit. Ang submission is humility. Ang nagpapasakop, humble. Pag ang tao nagpapasakop, humble yan. Matagal ko nang hinahanap, ano ba talaga ang meaning ng humility? Kasi hindi ko maintindihan eh. Ako, kayo, okay lang. Ano ba talaga ang humility? Uy, nasumpungan ko na. Humility, magpasakop. Di ba sabi ng Panginoon, ang nagpapakababa, itataas. Tama ba ako? Hindi sinabi ng Lord, ang masunurin, itataas. Wala. Ang nagpapasakop, itataas. Eh, sinong gustong itataas ng Lord dito? Siyempre. Marami nang ibig sabihin ng itataas. Asenso ka. Kaganda buhay mo, tataas ka. Mapupromote ka sa trabaho. Mga kapatid, sinabi rito, Ama, kung gusto mo, alipas mo ang sarong ito. Eh yung saro, yun din ang kalooban ng Diyos eh. Kaya, pwedeng sabihin, ganun pa man, ang saro na gusto mong mangyari sa akin, ay susundin ko. The same. Yung saro, gusto ng Lord, mangyari. Kaya lang ito, iniba yung salita para lang maintindihan natin. Kasi kung ibig mo, palagpasin mo ang sarong ito, ganun pa man, yung saro na gusto mong mangyari sa akin ay
susundin ko, hindi na, ano na eh. Kaya ang sinabi dyan, yung kalooban mo ang masusunod. Hindi akin. So kung kalooban ng Lord yung Saro, sunod siya. Di ba grabe yung salitang nevertheless? Yung salitang ganun pa man? Kasi yung ayaw mo na ayaw mo, dahil lang sa gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit ayaw na ayaw mo, gagawin mo, alang-alang sa pagmamahal mo sa iyong Panginoon. Sabi ko, grabe, kung ito gagawin ko, meron pa naman akong kapritso. Lord, gusto kong umitim ang buhok ko. Hindi man umitim, ganun pa man. Sige na, maging puti na lang yung buhok ko. Wala eh. Marami ako, may mga kapritso ako, may mga gusto ko. Hindi mawawala yung mga gusto eh. Pero pagka giniit mo yung gusto mo, ay merong kalooban ng Diyos na hindi mo masusunod. Hindi pwedeng mawala yung ganon paman. Kasi hindi natin sigurado yung gusto natin, yun ang gusto ng Diyos eh. Hello? Hindi natin alam yung gusto natin, gusto ng Diyos. Marami sa gusto natin ayaw ng Diyos. Gusto ng Diyos yung kanyang kalooban, kasi yung kanyang kalooban, walang mali, walang mintis. Yung maganda para sa atin, maganda talaga para sa atin. Tayo kung ano yung nakita natin maganda sa atin, palpak minsan eh. Kaya mga kapatid, sabi ko grabe ang salitang ito, yung nevertheless. Yung salitang ganun pa man. Ang tindi pala nito, sabi ko. Ganun pa man. Wala. Hindi ka pwede magkamali dahil sa ganun pa man. Ganun pa man. Kung ano yung gusto mo. Paano ka magkakamali? Kung ano yung kalooban mo, paano ka magkakamali? Kalooban na ng Diyos ang nasunod eh. The best pala to pagdating sa panalangin. Pag nanalangin ka, Lord, gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganito. Ganun ba man, Panginoon? Kung meron akong ginusto na hindi maganda, tanggalin mo. Di ba ang ganda? Ang sabi ko nga sa inyo, pinipreach ko to, makinig lang kayo. Maaaring hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko ngayon. Pero darating ang panahon na may dumating sa iyo, ito yung sinasabi ni Pastor. Kagaya ngayon, communion. Di ba, magpapatawad ka. Sigurado ka ba walang tumisod sa iyo na nabalay yung iyong paa sa pananampalataya? Sigurado ka ba na walang nagpasakit sa iyo na hanggang ngayon kung hahawakan mo, nagdurugo pa yung damdamin mo? Sigurado ka ba na pag nakita mo yung taong yun, hindi iiwas yung pagtingin mo?
Kasi hindi mo kayang tignan siya face to face. Kasi tinignan mo siyang face to face, yung dugo mo aakat sa ulo. Tapos, yung panga mo, kakagatin mo yung ngipin mo. Para ka ng turon. Hindi mo alam, lumalabas na dito yung usok sa ilong mo na para ka ng toro. Ganun na lang yung galit mo. Kung pwede lang, gagantihan kita. Paano communion ngayon? Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapatawad ng Panginoon. Panginoon, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pag-usapan natin yan sa sunod na communion. Bakit sinabi niyang hindi alam ang kanilang ginagawa? Ayaw mong magpatawad hanggang ngayon. Pag nagkita kayo, hi. Hi dyan. Hindi ka basta-basta. Kaya nga si Pedro lumapit kay Jesus Panginoon, ilang beses ba magpatawad? Sabi ni Jesus, ilang beses ba? Naghambog si Pedro. Kasi sa mga Hudyo, 5. Okay lang. Malaking bagay na yung 5. Biro mo, magkamali yung tao, magbibilang ka. Nakaisa ka na, ha? Tapos nagkamali na naman. Magpatawad ka na. Nakadalawa ka. Grabe, tuwing may nagkakamali, nagbibilang. Sa ating Pilipino, ito sa mga anak. Anak, 2 na, 1 na lang. Iba hanggang 3 lang tayo. Hudyo hanggang 5. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, hanggang 7. Pag nagmalaki sa Panginoon, yung kanyang pagpapatawad, 7. Sobra pa sa 5. Ang galing! Ang galing, Pedro, ang galing! Sabi ni Jesus, hindi. Ang pagpapatawad ay 70 times 7. O, sino sa inyo matataas ang grado sa arithmetic? 70 times 7. 490. Ano? Ay, pag kami nagkasala sa akin, hindi na ako magbibilang. Bahala na sila kung ilan, kung ilang libo. Bakit magbibilang ka? Kaya mo magbilang ng 490? Sobra sa 1 taon yan. Araw-araw magkamali, magkasama sa iyo. Oy, pinatawad kita. Araw-araw, bago pa magkasala, inunahan mo na, oy, pinatawad na kita. Hindi pa nagkasala. Napatawad ka na. 366 is 1 year. Sobra. Bakit sinabi ni Jesus yun? Para wala ka ng problema. Wala isip. Ano ba? Mag-isip ka pa ng kamalian ng tao.
Now, sa communion, hindi mo talaga mapatawad. Gamitin mo ang ganun pa man. Nga, Randy, gamitin mo yung ganun pa man. Ayaw ko. Di ako magpatawad. Galit na galit ako. Gaganti ako. Oh, dugtong mo yung ganun pa man. Ganun pa man. Kung ano yung gusto mo, yun ang aking gagawin. O di, ayos. Sabi ko, grabe pala itong ganun pa man. Matindi ito. Everybody say amen. Ibig sabihin, pag sinabi mong ganun pa man, meron kang mga gusto, meron kang mga kapritso, meron kang kagalit, meron kang kainis, meron kang lahat ng bagay sa buhay, meron kang gusto mong bahay ganito, palasyo, gusto mo yung kotse mo kasing laki ng truck, kasi dami. Dudugtungan mo na lang. Ganon pa man, Panginoon. Kung ano yung pinakamaganda sa akin, kalooban mo ang masusunod. Kasi baka magkamali tayo eh. Mas maganda yung kalooban niya. Baka humingi, ang kalooban mo, humingi ka ng 1 million. Malaki na, 1 million. Lord, kalooban ko, 1 million. Kung yun ang sinunod, 10 million pala yung ibibigay ng Lord, kalooban niya. Di nagkamot ka ng ulo. Bakit pa kasi yung kalooban ko pang sinunod ko? Kaya kung naghingi ka sa Lord ng 1 million, lagyan mo ng ganon pa man. Kung ano yung kalooban mo. Nakita ko si Brother Redan. Magaling ka na pala. Talagang nagwapuhan kasi ako dito kay Brother Redan. Talagang gwapong-gwapo eh. Amen. Hallelujah. Now, pasensya ka na, ang mata ko gumano. Daanan kita. Walang ganun pa man yun, Brother Redan. Oh. Kasi kung humingi ka ng 1 million, hindi mo sinabing ganun pa man. Kung sinabi mong ganun pa man, 10 million yung sa Panginoon, kalooban niya 10 million, o di, praise God, iba talaga, sabi ko, ang galing nito. Sa lahat ng scripture tungkol kay Jesus, dito lang nabasa yung si Kristo nagsabing ganun pa man. Hanap ako, nag-search ako ng ganun pa man. Ginaya ko na sila Yuri, sila Raydan. Bilis nila maghanap eh. Oo, ginaya ko. Naku, meron pang isang ganun pa man. Ito sana mensahe ko, kala ko kasi Logistic Sunday ngayon. Hindi pala. Naalala nyo nung si Pedro namamalakaya, nangingisda. Magdamag, walang huli. Pagdating nila sa dalampasigan, sabi ni Jesus, mayroon ba kayong huli? Panginoon, wala kami huli. Buong gabi. Nangisda kami, wala. Sabi ni Jesus, sige, ihulog niyo inyong lambat. Hindi ko alam kung kumamot ng ulo. Palibasa ako, minsan suspetsoso. Nakikita ko, nagkakamot sila ng ulo eh. Pero si Pedro, hindi. Panginoon,
Boom, kami ng isda, maga na, nasa taas ng araw. Sabi ni Kristo, ihulog. Anong sinabi ni Pedro? Panginoon, wala kaming huli buong gabi. Araw lang ngayon, wala nang mahuhuli. Ganon pa man, ihahagis namin ang lambat. Ay, bago bumagsak yung lambat sa dagat, yung isda, lumundag na papunta sa akin lang yun mga kapatid. Baka hanapin nyo sa Biblia yun. Wala. Kasi yung imagination ko masyado eh. Oo. Kasi ang ganda tignan eh. Pero paghagis ng lambat, makita mo yung isda, lumilipad na papasok sa lambat. Ako lang ang gagawa nun. Kung ako maging producer. Mga kapatid, what is empty nets? Nagkaroon sila ng abundansyang isda. Abundansya! Hindi na nila mahila, mapupunit na yung lambat eh. Kaya, na-desisyonan ko, sabi ko, ito palang nevertheless, hindi basta-bastang salita ito. Di ba? Jero? Hindi basta-basta. Kala ko yung kay Jesus lang ako tatakla eh. Alam niyo yung takla? Grabe. Grabeng salita ng Diyos. Kaya pala sinabi ng Panginoon, tao di mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. Ganun pala ka-powerful ang salita ng Diyos. Kala ko dito lang ako tatakla kay Jesus eh. Pero nung nabasa ko yung lambat na hinulog sa dagat, hindi na nila mahila sa punong-puno. Saan ang galing yung isda? Wala nga silang huli. Hindi ka talaga makakahuli ng isda. Kasi isda, sa gabi, madilim. Tapos maglalagay ka ng ilaw, lampara. Na yung isda ngayon, titingin sa taas, nakikita yung liwanag ng lampara. Nag-iipon silang lahat. Kaya huli sila. Dahil dun sa ilaw na nasa lampara. Nevertheless, kahit buong gabi kami, napagod walang huling isda. Ganon pa man. Dahil sa sinabi mo, Panginoon, ihuhulog namin ang lambat. Mga kapatid, ang mensahe ngayon, simpleng-simple, ganon pa man. Gamitin natin yan. Panginoon, pumipili ako ng sasakyan. Kung itong sasakyan pinili ko, nakita mong hindi maganda. Tumutulo ng laway ko dito. Pero dahil ikaw naman ang may gawa ng lahat ng bagay. Kahit ito gusto ko, nevertheless, not my desire, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Kasi gusto ng Panginoon na lagi siyang kasama natin. Para masiguro na ang Panginoon kasama natin. Nevertheless, not my will, but yours be done.
kasama na siya. Kasi kalooban niya ang nasunod. Communion ngayon, mga kapatid. Kung meron kang dala-dala, sabihin mo na, Panginoon, ito gusto ko, ito ang ambisyon ko, ito. Ito may trabaho, may magandang trabaho ang alok sa akin. Tanggapin ko na to. Panginoon, kung hindi talaga ito, yung kalooban mo, ang susundin ko. Safe. Safe. Wala kang atraso sa Panginoon. At ang tawag doon, humble people say, nevertheless. It is the sound of surrender. It is the sound of obedience and submission